Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay ating pag-uusapan, tinututukan natin ito nagaganap dito sa Team Alas. Dahil kahapon po ay nagwagi po ang Team Alas kontra dito sa Team Indonesia. And doon sa ating previous video ay natalakay natin at ating napag-usapan itong pagkapanalo at mga highlights ng Team Alas dito sa nagaganap na CV League dito sa Leg 1 na ginanap sa Vietnam. So napag-usapan natin doon sino ba yung mga players na naging highlight dito sa pagkapanalo at yung pagkawagi natin kontra dito sa Indonesia. Okay, at atin rin napag-usapan doon yung pagkukumpara ng mga netizen doon sa national players ng ni Valdez dito sa national players ng Team Alas. But ngayon mga kapolitika ay atin namang pag-uusapan, isa na naman pong kontrobersya at issue ngayon ang pinapalutang dito sa social media na sinasabi nila ay tsamba lang daw or mahina daw na team itong Team Indonesia kung kaya natalo daw ng Team Alas. So ito yung ating pag-uusapan. And on the other hand naman, pag-uusapan rin natin itong pinabayaan daw ni Gia de Guzman itong kanyang kasamahan sa Creamline na si Gemma Galanza kung kaya hindi siya nakapaglaro dito sa Team Alas dito sa nagaganap na CV League. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So ang tanong ngayon nakararami mga kapolitika, most especially na hindi nakapaglaro itong si Gemma Galanza. Meron kasi tayong nabasa na kung saan sentimiento ng ating netizen dito sa ating YouTube channel na kung saan is naawa siya dito kay Gemma Galanza sa pagbangko sa kanya, at napag-usapan nga natin, gumawa tayo ng short video doon kay Gemma Galanza at kay Nunag na ginawa na lang taga-cheer dito sa Team Alas. Okay, so ngayon lumulutang na itong si Gia de Guzman di umano ay gusto umanong sumikat kung kaya pinabayaan niya itong si Gemma Galanza dito sa Team Alas. Okay, kasi pwede naman sigurong pakiusapan ni Gia de Guzman itong si Coach Rede Brito na isali itong si Gemma Galanza sa top 14. But on the other side naman is sinasabi rin ng ibang netizen na wag nang isali itong si Gemma Galanza kasi hindi daw kailangan yung kanyang presensya dito sa Team Alas kasi maganda na daw yung national team na binuo ni De Brito. Okay, so ano pa man yung katotohanan dito sa mga likod ng kontrobersyang ito mga kapolitika, kasi ito yung lumulutang ngayon base dito sa mga comment section kasi nagbabasa-basa tayo sa mga comment sections. Ang tanong ngayon nakarami is pinabayaan na nga ba ni Gia de Guzman itong si Gemma Galanza, and nakachamba lang ba itong Team Alas dito sa Team Vietnam? Okay, so yung unang sasagutin natin mga kapolitika ay kung nakachamba nga lang ba itong Team Alas dito sa Team Indonesia. Okay, so sa tingin ko naman ay hindi naman ito tsamba or chances lang na naipanalo natin yung laro kontra dito sa Team Indonesia, kasi alam naman natin na doon sa AVC Cup ay Pool B yun or Team B ng Team Indonesia, but dito sa sa nagaganap na CV League ay andito na po yung mga star players nila. So in other words ay ito na po ay Team A ng Team Indonesia. So hindi natin masasabi na tsamba lang yun or mahina na team itong Team Indonesia. Ito na talaga yung official na national team ng Indonesia. Kasi ang sinasabi doon ng mga netizen ay wala daw itong si Amalia, isa sa mga star player ng Team Indonesia. But i-consider rin po natin na wala rin itong si Angel Canino dito sa Team Alas. Okay, so patas lang po yung naging laro, at doon nga sa sagupaan ng Team Vietnam at Team Thailand ay 3 straight sets po natalo ng dalawang team itong Team Indonesia. Kung ikukumpara mo naman dito sa Team Alas ay naka 1 set tayo dito sa Team Vietnam. So ibig sabihin lang noon is malaki ang expectation at malaki yung potential ng Team Alas kung ikukumpara mo dito sa Team Indonesia. So yun lang po yun ang pagbasa ng kanilang mga skills. So may possibility talaga na mananalo yung Team Pilipinas dito sa Team Indonesia, which is true enough, yun nga ang nangyari base doon sa mga naunang laro ng Pilipinas sa Thailand at sa Vietnam. Okay, so naka 1 set itong
itong Team Alas dito sa Vietnam, where as in itong Team Indonesia ay na 3 straight sets natalo sila at magkakalayo pa nga yung score ng Indonesia dito sa Vietnam kung ikukumpara mo dito sa sa Team Alas na dikit yung laban dito sa Vietnam. So ibig sabihin nun mas ibang level yung Team Alas. So hindi natin masasabi mga kapolitika at tigil-tigilan na po natin yung sinasabi natin na na mahina daw itong Team Indonesia at sinasabi nila 4 lang daw na team. So kumbaga tsamba lang daw or chances lang daw yung nangyari dito sa Team Alas. Actually historical na nga ito kasi 2005 pa pala is nung time na yun ang naipanalo ng Team Pilipinas kontra dito sa Team Indonesia. So medyo matagal-tagal na rin. Okay, so at mga kapolitika, bakit sinasabi nyo na mahina itong Team Indonesia? Bakit hindi ito natalo nila Alyssa Valdez dati, di ba? So dapat i-appreciate na lang din natin yung naging effort ng coach at the same time itong mga players na dapat alagaan na lang. Kasi ang dami nating mga matatangkad na players, andyan pa nga si Lapot at si Canino. So ito dapat kasi lesson learned na dapat yung nangyari kila Alyssa Valdez kung saan nagkahiwa-hiwalay at paiba-iba ng players. Dapat itong current na players ng Team Alas ay dapat ito yung alagaan ng ating bansa. At the same time, suportahan rin sana ng ating gobyerno para magtuloy-tuloy na kasi sinasabi may leg 2 pa po dito sa Thailand sa 9, 10, 11 na po yan. So yun ang dapat paghandaan at paghandaan ang Vietnam kasi kayang-kaya rin naman talaga ng Vietnam base doon sa mga naunang laro. At actually pinuri pa nga ng mga Vietnamese netizen itong Team Alas dahil dito sa ipinamalas na na kagalingan at nag-improve daw sabi ng mga Vietnamese sa social media. Okay, so dito naman tayo kay kay Gemma Galanza kasi naawa rin ako personal. Nakita ko yung reaction ni Gemma Galanza doon sa gilid is taga-cheer na lang siya, lang siya ng ating national team kasama itong tagahawak na lang ng flag. Okay, so ano yung ating masasabi na pinabayaan na di umano ni Gia de Guzman itong si Gemma Galanza dito sa Team Alas. Okay, kasi pwede naman sanang ipakiusap ni Gia de Guzman kasi siya naman ang team captain dito sa sa ating national team. Ipakiusap niya si Gemma Galanza dito kay Coach Rory De Brito na paglaruin na kasi yung sayang yung skills ni Gemma Galanza kasi ilang times naging MVP ba itong si Gemma Galanza at binangko lang dito sa national team. So parang unfair naman yung sa side ni Gemma Galanza na kung saan ay hindi siya binigyan ng chance na makapaglaro at isinakripisyo nga siya dito sa ating national team. Ano pa ba yung sense na kinuha dito sa sa Creamline at ibinangko lang pala. So mas maganda na hindi mo na lang sana kinuha para doon na lang siya maglaro sa club team niya para ma-appreciate siya ng kanyang mga supporters. Okay, but sa sinasabi nga natin mga kapolitika, baka iba yung nakikita ni De Brito kung kaya hindi natin masabi kung bakit talaga hindi niya kinuha itong si Gemma Galanza kasi ang sinasabi is personal na daw talaga itong pinipersonal na ni De Brito itong si Gemma Galanza, but hindi naman talaga natin masasabi. Pwede tayong magbigay ng opinion mga kapolitika, but hindi natin masasabi kung ano ba talaga yung totoo, ano ba yung nasa saloobin talaga ni Coach Rory De Brito, not unless na sa kanya talaga mismo yung manggaling. Okay, so again, pwede naman sanang pakiusapan ni Gia de Guzman kasi ang sinasabi dito ay gusto daw talagang sumikat ni Gia de Guzman na tulad ni Alyssa Valdez. But in other words mga kapolitika, hindi naman yun ang ating nakikita dito kay Gia de Guzman kasi hindi naman na ma-question yung kanyang pagiging magaling na setter. Okay, so kumbaga siya yung pinagkakatiwala ni Coach Rory De Brito kasi nakalaro na siya doon sa Japan at iba't ibang awards na rin ang natanggap ni Gia de Guzman at actually best setter nga siya dito sa CV League Leg 1 at best middle blocker itong si Thea Gagati. So far mga kapolitika, yun ang ating personal na opinion dito. Kayo ano yung masasabi? Pinabayaan na nga ba ni Gia de Guzman itong si Gemma Galanza at ano ay yung masasabi na tsamba lang daw itong pagkapanalo ng Team Alas? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo.